gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Tinuklaw ng pangamba ang isang barangay sa Quezon nang sa isang taniman may nadiskubre silang pinagbalatan ng isa raw dambuhalang kobra. Sa viral videong ito, may pinagkakaguluhan ng mga residente sa Chaong, Quezon. Tila isang mahabang tela. Pero kung titignan maigi, kapansin-pansin ang mga detalye nito. Parang kaliskis. Hindi pala kasi ito tela, kundi pinagbalatan ng isang dambuhalang kobra. Ay, gabinti ng kalabaw eh. Ang naturang pinagbalatan ng kobra, dalawat kalahating di pa raw ang haba. At ang naatasang maghanap ang grupo ni Senon na kung tawagin, Cobra Team. Nung umaga, tinawagan po kami ng kababayan natin at may nakitang pinagbalatan malaki. Pag-aral pong pumunta ang team namin. Mahanap kaya nila ang kobra? Kuya Kim, ano na? Nagpapalit naman ang balat ng ahas sa prosesong tinatawag na shedding o ecdysis. Ginagawa nila ito habang sila'y lumalaki o di kaya kapag may parasites at sugat sa luma nilang balat. Sa prosesong ito, natatanggal ang mga garapata at ibang dumi sa luma nilang balat. Buo nilang natatanggal ang lumang balat parang naghubad ng medyas mula ulo hanggang buntot. At pagkatapos nilang magpalit ng balat, mas makintab at matingkad ang kanilang itsura. Samantala, sa ikalawang araw ng paghanap ni Senon sa kobra, natuntunan ng grupo ang lungga nito. Nakita doon sa butas, pumasok. Hinukay namin at yun na nga, lumabas yung king cobra at agad dito nahuli din sir. Ang nahuli nilang kobra, agad nilang pinakawalan sa isang ligtas na lugar. Habang ang pinagbalatan ito, kanila na raw tinapon. Nung nakita po nila yung balat, durog-durog na po ito dahil medyo may ilang araw na rin po na nauulanan at naarawan. Paglilinaw naman ni Senon, viral man ngayon ang kanyang vlog. Noong nakaraang taon ba pala ito nangyari? Sa mga makakakita po ng ahas o maliligaw na ahas dun sa kanilang bakuran, wag nyo po itong tatangkaing patayin or hulihin. May ideya ba kayo kung saan gawa ang pinagbalatan ng ahas? Ang hawak ko ngayon ay ang pinagbalatan ng alaga kong sawa. Makikita natin napakanipis po nito, parang papel, parang onion skin paper po ang nipis nito. Alam niyo ba na ang pattern ng kanilang kaliskis ay parang fingerprint nating mga tao? Natatangi ito sa bawat species at minsan pati sa bawat individual na ahas. Ang balat naman nila na nababalot ng scales o kaliskis gawa sa keratin. Ito yung parehong material kung saan gawa ang ating mga buhok at kuko. Hindi sila nasasaktan kapag sila'y nagbabalat dahil ang natatanggal lamang ay ang patay na outer layer ng kanilang balat. Gayunman nakakaranas sila ng hindi komportable o iritable na pakiramdam. Ang sabi ng ilan, ito raw ay swerte pag nilalagay sa wallet. Wala pong swerte. Ang swerte po yung masipag. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalang. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang masaya ng beach trip ng isang mag-anak mula Palawan, naging traumatic. Halos mag-agaw buhay raw kasi ang kanilang 4 na taong gulang na anak matapos itong masalabay o madikitan ng galamay ng dikya. Naghuhumangos ang batang ito habang binababad sa balding may pinaghalong tubig at suka. Ang kanya kasi mga binti, nangitim at nagkasugat-sugat matapos ito makapitan ng galamay ng dikya. Ang biktima ang 4 na taong gulang na si Lucas, uniko iho ni Ryan at Yvonne. Umaga nitong May 10 na magkayayaan ng mag-anak na mag-beach sa kanilang bayan sa Aborlan, Palawan. Pero habang nagtatampisaw sa dagat sila Lucas at Yvonne, bigla na lang sumigaw yung anak ko ng, aray, masakit. Nung pagkuha ko sa kanya, nakita ko sa legs niya nakapulupot yung mga tentacles ng jellyfish. Hindi niya matolerate yung pain. Hiyaw siya ng hiyaw. Eventually, bigla na lang siyang nag-collapse. Sobrang nangitim na siya. Wala na rin pulse. Kung itatakbo ko to na hindi ko na-revive, talagang mawawalan ako ng anak dahil may background ako ng basic life support. Nag-perform agad ako ng CPR. After ilang minutes, umiyak na siya ulit. dito na rin nila sinugod sa ospital ang bata, kung saan ito agad na ibinabad sa balding may tubig at suka. Para daw man-neutralize yung toxins dulot ng jellyfish. Habang nakababad siya doon, nakikita ko yung ibang tentacles kusang natatanggal na siya. Parang dead skin na
kusang bumibitaw sa balat. Ilan dun sa mga toxins na ito ay sensitive sa heat, no, sa init. Which is why makakatulong yung mainit na tubig sa vinegar. Matagal na itong known na effective na nagpapabawas ng activity ng nematocyst. Doon kasi sa tentacles ng jellyfish, yun yung naglalabas ng laso. Dahil sa agarang aksyon ni Ryan, si Lucas naligtas sa kapahamakan. Yung first 2 days niya, talagang hindi siya makalakad kasi namamaga. Ngayon pang 3 days niya, kahit paano nakakahakbang na siya. Nanghihinayang si Ryan. Hindi raw nila agad nakita ang pinost na babala ng Bee Farm Mimaropa hinggil sa paglipaan na ngayon sa kanilang lugar ng isa raw sa pinakamakamandag na lamang dagat sa mundo, ang box jellyfish, na maaaring siya nakadali sa binti ni Lucas. May forward sa akin announcement ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Mimaropa region na pinag-iingat ang lahat dahil sa box jellyfish. Ang box jellyfish, transparent kaya halos di na ito makita kapag nasa tubig. Ang mahaba at manipis nitong galamay, merong milyong-milyong stinging cells. At kapag dumitikit sa ating balat, maaaring magdulot ng matinding hapdi, mapupulang marka, pamamanhid at hirap sa paghinga. Sa mga may plano ring mag-beach ngayong bakasyon, ano nga ba ang dapat gawin para hindi tayo madali ng box jellyfish? Kuya Kim, ano na? Paalala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, huwag lumangoy sa mga lugar na may babala ng jellyfish. Mas mainam kapag magsuot ng protective clothing kapag maliligo sa dagat. At kapag may makitang dikya, buhay man o inanod na sampang, huwag na huwag itong hahawakan. At kapag nasting naman, humingi ng tulong medikal. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, tila nilusob ng daang libong mga paniki ang bahagi ng Banisilan sa Cotabato. Ano kaya ang indikasyon nito sa kagubatan at bakit hindi sila itinuturing na peste ng mga residente? Kuya Kim, ano na? Sa sinasagawang site assessment ng DNR Socsargen sa kagubatan ng Banisilan, Cotabato, ito ang kanilang nadiskubre, isang napakalaking colony ng flying fox o fruit bat na tinatayang nasa 160,000 ang dami. Ito raw ang largest recorded concentration ng fruit bat sa buong rehiyon. Nasisiyahan sila na makita na sabay-sabay silang lumilipad at tumadaan dito sa amin. Sa sinagawang assessment, may 3 species ng paniki na natukoy ang grupo na naninirahan sa site. Ito po yung Golden Crown Flying Fox or Acerodon jubatus, yung Island Flying Fox at saka yung Large Flying Fox po. Sa kabila ng napakalaking populasyon ng naturang bat colony, hindi raw peste ang turing dito. Hindi naman pumupunta doon sa mga kabahayan po na sentro po ng Malagap. Yung mga bats, malayo naman sa kabahayan, hindi naman nakakadispose. At tungkol naman sa mga pananim ng mga tao doon, hindi naman pinipiste kasi yung mga bats, prutas lang kasi yung kinakain nila. Ano naman kaya ang balak kayo ng ahensya sa nadiskubre nilang bat colony? Malaking potensyal talaga na maging tourist spots ito sa bayan ng Banisilan. Maglagay po tayo ng critical habitat, ng mga signage at saka protektahan natin. Bawal po natin i-hunting and raiding po yung mga bats natin kasi ito lang po yung pinagmamalaki po ng bayan ng Banisilan kasi endangered na talaga ito sila. Kuya Kim, ano na? Ang tawag sa malaking grupo ng paniki ay colony. Ang ibang colonies ay may daan-daang miyembro pero may ilan na umabot ng milyon-milyon. Hindi lahat ng paniki nakatira sa kuweba. May colonies na nasa puno, kisame ng bahay, tunnels at maging sa ilalim ng tulay. Alam niyo ba na kahit libo-libo ba ng bilang ng ilang colony, nakikilala pa rin ng isang nanay na paniki ang kanyang mga anak? Ito'y sa pamamagitan ng kanilang amoy at tunog. Ang mga paniki may malaking papel para mapanatiling balanse ang ating kalikasan. While understandable kung bakit medyo nakakatakot dahil sa itsura, it's very important to protect them. Lumilipad sila ng malalayong mga distances which makes them very important foresters. Kapag bumabalik na sila sa roost, yung mga pinupoop out nila, kasama dun minsan ay mga seeds ng mga prutas na kinakain nila. Nakakatulong yun na palaguin pa yung mga gubat natin. Patunay na kahit ang mga nilalang na madalas kinakatakutan, may malaking ambag sa ating kapaligiran. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Tago sa puso ang saya ng mga tauhan ng DENR sa Surigao del Norte
Nahuli kam lang naman nila ang isa sa mga pinakamailap na ibon sa bansa. Kuya Kim, ano na? Lumundag ang puso ng mga taga-DNR sa na-record na sinetap nilang camera trap sa kagubatan ng Eastern Mindanao Biodiversity Corridor sa Surigao del Norte. Walang iba kundi ang isa sa pinakamailap na ibon, ang Mindanao Bleeding Heart Pigeon. At ang higit pa rin nilang kinatuwa, pares sila. Ang Mindanao Bleeding Heart is napakabihira po nitong makita sa wild, kaya malaking bagay ang pagkakadokumento nito sa amin dito sa Surigao del Norte. Dahil patunay ito na may natitira pang healthy forest habitat sa lugar at maaaring may surviving population dito pa sa amin. Ito na ang kauna-unahang pagkakataon na nakadocument sila ng isang wild pair ng Mindanao Bleeding Heart Pigeon sa Surigao del Norte mula nung una itong madiskubre noong 1906. Ang species na ito ay tinuturing naming flagship species together with the Philippine Eagle. So ginagawa na po yan ng resolution kasi threatened at naging endangered na po. Kuya Kim, ano na? Ang Mindanao Bleeding Heart Pigeon, ugali Columba crinigera, endemic utangin sa Pilipinas lamang matatagpuan. Kaya tinawag ito bleeding heart dahil may matingkad na pulang marka sa dibdib nito na parang sugat o dugong tumutulo. Sila ay mga ground dove o yung mga kalapating mas sanay mabuhay sa lupa. Ang masakitan sa puso, ang most broken-hearted pigeon, nanganganib ng mawala dahil sa pagmimina, agri-industrial farming, deforestation at illegal hunting. Kaya protektahan natin sila bago pa mahuli ang lahat. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.